Hello! Magandang umaga muli, mahal kong mga kaibigan. Narito naman po tayo para mag-aral ng banal na kasulatan. Sa umagang ito, ang ating paksa ay wala ba kundi, ang Diyos ay tapat. Ikaw ba'y tapat? Yan po ang ating paksa ngayong umaga. At ang ating sourcing talata ay ating masusumpungan sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Ganito po ang ating mababasa. Talas-talasin mo na ang Panginoon ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng kanyang tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa lahat ng umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Mahal kong mga kaibigan, yan po ang ating susing talata. May dalawang mahalagang bagay ang napansin ko dito, mahal kong mga kaibigan, na dapat nating bigyang pansin at bigyang konsiderasyon. Ang una po, ang sabi dito ay tapat na Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. At ang pangalawa, mahal kong mga kaibigan, ay yung sinasabing nagbibigay sa atin ng kagandang loob doon sa lahat ng umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. So ang ating unang bibigyang pansin, mahal kong mga kaibigan, ay yung tapat na Diyos. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, ang sabi ito ay tapat na Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan. Ano po yung tipan na iniingatan ng Diyos? At siya ay tapat sa pag-iingat ng kanyang tipan. Tinignan ko po sa dictionary ang ibig sabihin ng tipan o covenant sa English. Ito po'y sinasabi ng Webster Dictionary na it is a solemn and binding agreement. It is a written agreement or promise under seal between two parties. Yan po ang tinatawag na covenant. So yung sinasabi ng banal na kasulatan na tapat na Diyos na nag-iingat ng kanyang tipan, ang ibig sabihin ito yung mga pangako ng Panginoon na kanyang tinatakan na talagang tutuparin niya, mahal kong mga kaibigan. Kung ang pag-uusapan lamang naman natin ay katapatan, ang Panginoong Diyos ay champion sa katapatan. Wala nang hihigit sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat dahil sa katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, noong ang mga tao po'y nahulog sa pagkakasala at sila ay naging alipin ng kaaway na si Satanas, minarapat ng Ama na ipadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang siyang tumubos mula sa kamay ng kaaway. Kahit pa buhay niya ay nakataya, kanyang gagawin ito sapagkat tapat ang pangako. Mahal kong mga kaibigan, kaya't ang sabi sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong salimutan na ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi kailanman mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po. At kung sa English naman ay sinabing, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Wow! Yan po ang pangako ng Diyos, na kung tayo'y iibig lamang sa Kanya ng tapat, ang buhay na walang hanggan ay sigurado. Ang tanong po ng Panginoon sa atin sa umagang ito, mahal kong mga kaibigan, ang puso mo ba'y tapat tulad ko? Tulad ng puso ko na tapat? Wow! Ang tanong, ang puso mo ba'y tapat tulad ng puso kong tapat? Kapag ang sagot mo ay yes, ang susunod na sasabihin ng Panginoon, kung ako'y iyong iniibig, tuparin mo o sundin mo ang aking mga utos. Mahal kong mga kaibigan, may kondisyones po. Kung gusto nating maranasan yung kagandahang loob ng Diyos, ay ating tutuparin ang kanyang mga utos. Ang pangalawa na napansin ko sa ating susing talatay, gumagawad ang Diyos ng kagandahang loob doon sa lahat ng umiibig sa Kanya at tumutupad ng kanyang mga utos. Alam niyo yung kagandahang loob, mahirap ipaliwanag po yan sapagkat malapad po o malawak ang saklaw niya.
Kapag ang pinag-usapan ay kagandahang loob, ay iba't ibang aspeto po ang pwedeng gawin ng Panginoon Diyos sa iyo. Sapagkat ipapakita sa iyo sa iba't ibang kaparaanan ang kanyang kagandahang loob. Mahal kong mga kaibigan, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Tayo po ba ay handa ring maging tapat sa ating pangako sa Kanya? Noong tayo ay bautismuhan, nung tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesus, tinanong tayo ng ministro, tinatanggap mo ba ang Panginoong Hesus bilang iyong personal na tagapagligtas? Ang sagot po ninyo, opo. Ang sunod, ikaw ba'y nakahandang sumunod sa kanyang kalooban, sa pagtupad ng kanyang mga utos, hanggang siya ay dumating? Ang sagot natin ay opo. Ang tanong, tapat po ba tayo sa ating pangakong yun? Atin po bang natutupad? Maswerte po tayo kapag tayo ay tumutupad sa mga kautusan ng Panginoon, sapagkat ang kagandahang loob ng Panginoong Diyos ay ipagkakaloob sa atin. Opo, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kanino po tapat ang Diyos? Tapat ang Diyos sa pangako, pero kanino? Doon ang sabi sa talata, doon sa lahat ng umiibig sa Kanya. Ang tanong, tayo po ba'y umiibig sa Kanya? Tayo po ba'y sumusunod sa Kanyang mga kautusan? Mahal kong kaibigan, may kondisyon para mapabilang tayo doon sa mga umiibig sa ating Panginoong Diyos. May kondisyon ang Diyos para doon sa tumatupad ng Kanyang mga utos. Opo, umiibig ba tayo sa Panginoong Diyos? Tumutupad po ba tayo sa Kanyang mga kautusan? Yan po ang pag-usapan po natin, mahal kong mga kaibigan. Mayroong mga katanungan, Pastor, paano po natin malaman na ang isang tao ay talagang umiibig sa Diyos? Ang pasagutin po natin, mahal kong kaibigan, ay banal na kasulatan. Basahin natin ang John chapter 14, verse 15. Ano ang sinasabi ng John chapter 14, verse 15? Kung ako'y inyong iniibig, ang sabi doon, kung ako'y inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. So madali lang pala natin matukoy kung sino ang umiibig sa Diyos. Ito yung tumutupad sa kanyang mga utos. We are not good in talking, but we are good in doing. Hindi lang natin paraging sinasabing iniibig ko ang Panginoong Hesus. Ipinapakita natin sa gawa. Ang sabi sa talata, if you love me, keep my commandments. Ganon din sa ating mga pinangakuan ng mga kapwa natin. Ang sabi natin sa ating sweetheart, I love you. Kung talagang mahal mo ako, sundin mo ang aking kalooban. Huwag mo akong biguin. Mahal kong kaibigan, so ang sunod na tanong, Pastor, maraming mga tao ngayon ang nagsasabing iniibig nila ang Diyos, pero hindi nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ano naman ang kanilang kahinatnan? Ano po ang tawag sa kanila? Basahin natin ang banal na kasulatan at ito ang sasagot sa 1 John chapter 2 verse 4. Ano po? 1 John chapter 2 verse 4. Ganito po ang ating mababasa. Ang sino mang nagsasabing iniibig ko siya, ang ibig sabihin ay ang ating Panginoon, datapwat hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan, siya po'y sinungaling. Ano po? Siya po'y sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Malungkot po kung ganun. Kapag pala tayo ay nagsasabing iniibig ko ang ating Panginoon, iniibig ko ang Diyos, subalit hindi tinutupad ang kanyang mga utos, yun pala ang kahulugan nito'y sinungaling. O ang tawag sa atin ay sinungaling. Oo nga naman. Kahit ang sweetheart mo, pangakuan mo, I love you. Pero mamaya, nandoon ka naman sa iba. O di kaya hindi naman sinusunod mo yung kanyang kalooban. Ay talagang masasabing sinungaling tayo. So ayaw ng Panginoon na tayo'y masabing pang sinungaling. Gusto ng Panginoon tayo'y maging tapat sa Kanya habang tayo ay nabubuhay. Pastor, kung ang isang tao ay sinungaling,
Kung ang isang tao ay patuloy na nagsisinungaling sa Diyos, dahil patuloy niyang sinasabing iniibig ko ang Panginoon, hindi naman niya sinusunod ang kautusan, so patuloy siya nagiging sinungaling. Ang tanong, Pastor, ano ang kahinatnan ng taong sinungaling ayon sa Banal na Kasulatan? Basahin po natin ang Banal na Kasulatan sa Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong mga kaibigan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Mahal kong mga kaibigan, napakasaklap ang magiging kahinatnan, ang magiging end ng mga taong nagsisinungaling, nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit hindi naman tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sabi dito ay, nagiging kabahagi na sila ng dagat-dagatang nagniningas na apoy. So mahal ko mga kaibigan, ayaw kong maging ganito ang kalagayan ng lahat ng umiibig sa Diyos. So malungkot ang magiging kahinatnan, mahal ko mga kaibigan. Kaya dagat-dagatang apoy, ito ay pambuong sanlibutan. Hindi ito galing lang sa isang lugar o sa disyerto na apoy. Ito'y ulan ng apoy galing sa langit. At yan ang parusang ibibigay doon sa mga sinungaling. Mahal kong mga kaibigan, may panawagan ng ating Diyos. At ang panawagan ng Diyos para sa lahat ng mga tao noon at ngayon ay nasa Hebrew chapter 3 verse 15. Hebrew chapter 3 verse 15, basahin po natin. Samantalang sinabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi. So ang pakiusap ng ating Panginoon, kung naririnig natin ang tinig ng ating Panginoon through the small voice of the Holy Spirit, kung nararamdaman natin kailangan nating tanggapin ang Panginoon, sa ngayon din, kung kailanman hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, at ngayon naramdaman mo na kailangang tanggapin mo siya at sumunod sa kanyang mga utos, panahon na para magpasya ka, kaibigan. Huwag mong ipagpaliban. Dahil ang sabi ito'y, kung marinig mo ang kanyang tinig, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Ano ang ibig sabihin ng papagmatigasin? Ang ibig sabihin ay huwag mong tanggihan. Bagkos tanggapin mo ang iyong mahal na Panginoon bilang personal mo ng tagapagligtas. Huwag mong baliwalain ang pakiusap, ang tinig ng banal na Espiritu. Bagkos inyong paunlakan. Mahal kong kaibigan, ang appeal ng Panginoon Diyos sa umagang ito ay ganito. Ang sabi ng Panginoon, if ye love me, keep my commandments. Kung ako'y iyong iniibig, tuparin mo ang aking mga utos. Alam niyo, mahal kong kaibigan, ang Diyos ay uhaw na uhaw sa pag-ibig mula sa kanyang mga nilikha na wala ba kundi kayo at ako. Nais ng Panginoon na maramdaman niya na sinusuklian natin ang tapat niyang pag-ibig ng isa ring tapat na pag-ibig sa Diyos. Na tayo ay handang magpasakop, handang sumunod, at handang magtapat hanggang sa kanyang muling pagpapahayag mula sa langit. Kaibigan, tanggapin mo ang pagpapala ng Diyos sa araw nito. God bless you. Bye-bye. God bless you.